Matapos isiwalat ni Gaia ang revelasyong ito, hindi na nagawa pang umimik ni Kangwo dahil napagtanto niyang ang tinutukoy sa propesya ay walang iba kundi siya. Kasunod nito ang pagbibigay alam ng notification sa bago niyang status bilang ang Demon of Prophecy. Nasabi naman ni Gaia na alam niyang nahihirapang maniwala sa kanya ang dalawang kaharap, kaya't agad hiniling sa katabing So Grace na may ipakita dito. Bilang pagsunod ng babae, agad niyang ginamit ang kakayahan upang ipakita ang visual mag system. Manghang nakatingin si Sehon sa magandang visual ng Gaia system, and siyang pumoprotekta sa Earth. Pinagmamasdan ito ni Kangwo, habang napamura sa isip dahil sa nakitang hindi magandang lagay ng system, kasunod nito na itanong niya kay Gaia kung ano ang maaaring gawin upang maayos ito. Paliwanag naman ng dalaga na Gaia system ay may kakayahang kumpunihin ang kanyang sarili, ngunit sa kasalukuyan ay hindi ito gumagana. Paniniwala pa ni Gaia na babalik lang sa normal ang lahat, oras na matalo nila ang Demon of Prophecy. Huminga naman ng malalim si Sehon saka nagsimulang magtanong, kung nasa ganoong kalagayan ba si Gaia dahil sa Gaia system. Nang hindi umimik si Gaia, nagsalita sa tabi nito si Grace upang sagutin ang tanong ni Sehon. Ayon kay Grace, ang system nga ang dahilan ng paglubha ng lalagayan ni Gaia dahil konektado ang dalaga dito. Mabilis naman ang ginawang pagsaway ni Gaia sa nagsalita babae upang patigilan ito, ngunit pagpapatuloy ni Grace na walang dahilan upang itago pa ito sa mga kaharap. Halata naman ang awang namuo sa mga mata ni Sehon matapos marinig ang mga ito, at kasunod na naitanong kung meron bang paraan ipang makarecover si Gaia. Walang pag-aatubiling sagot naman ni Grace na meron isang paraan, ngunit hindi pa niya ito nagawang sabihin dahil agad siyang pinigilan ni Gaia, sa pamamagitan ng pagkapit sa damit nito. Saad ni Gaia, na hindi na kailangan pang isiwalat ni Grace ang ganoong bagay na hindi naman mahalaga, kaya't naisagot na lamang ni Grace na higit na mahalaga ang layunin, kesa sa anumang dahilan. Kasunod nito inilapat niya ang kay ni Gaia sa kanyang noo, saka sinabing kailangan nilang mapatay ang Demon of Prophecy, dahil posibleng ang mga demon din ang dahilan ng pagkasira ng Gaia system sa simula pa lang. Patuloy naman ang di makapaniwalang si Kangwo sa pag-iisip nang malaman niya ang nakatakdang pagkatao niya. Sa kabilang banda na itanong naman ni Sehon kung ano ang maaari nilang gawin, bago pa dumating at magpakita ang Demon of Prophecy. Nang marinig ito matalim na tumingin sa kawalan ng matapang na guardian na si Grace, saka sinabing wala silang magagawa, dahil kasalukuyang kasama na nila sa Earth ang Demon of Prophecy. Di naman makapaniwala si Sehon sa narinig, habang sa kabilang banda, ay hindi na magawang gumalaw ng pinagpapawisang si Kangwo sa upuan. Pahayag pa ni Grace na ayon sa kanilang nalaman, March 22 nang dumating ang Demon King sa Earth, at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon sa mga pagbabagong naganap simula ng araw na iyon. Animoy binuhusan ng malamig na tubig si Kangwo, nang maalala na iyon ang eksaktong araw nang makilala niya si Sola. Matapos ito agad na naisip ni Kangwo na maaaring magsuspetsa ang mga ito, sa oras na makita ang di pangkaraniwan niyang lakas lalo na't hindi naman siya isang guardian. Habang aligagang iniisip ni Kangwo kung ano ang nararapat niyang gawin, natigilan siya ng malakas na ihampas ni Sehon sa lamesa ang nakakuyong na kamao. Bakas ang galit sa aura nito habang sinasabi na alam na niya ang nangyari nung gabing yun. Dahil dito agad na itanong ni Gaia kung ano ang iniisip ni Sehon. Madiin ang mga katagang sinabi naman ni Sehon na si Satan ay ang Demon of Prophecy, na hindi naman inaasahang marinig ng ating bida. Kwento ni Sehon na 3 buwan na ang nakakaraan, nang tawagan siya Kangwo at sabihing tinambangan si Alec, kaya't nagmamadali siyang agad na pumunta sa rooftop. Doon natagpuan niya si Alec na pinahihirapan ni Satan. Nang marinig ito ni Kangwo, nagliwanag ang kanyang mga mata, kasunod ang pagbuo sa isip ng magandang plano. Nanginginig ang boses namang tanong ni Gaia na ito marahil ang dahilan kaya hindi na nila nagawa pang makontak si Alec, na itanong naman ni Grace kung ano ang nangyari at nasan na ngayon si Alec. Sagot naman ni Sehon na sa kasamaang palad ay namatay ito sa mga kamay ni Satan, agad na napahikbi si Gaia dahil sa hindi inaasahan at malungkot na balita. Saad pa ni Sehon na nais ni Satan na isa-isahing patayin ang mga guardian na magiging balakid sa kanya, dahil sinubukan din siya nitong galitin, matapos nitong mapatay si Alec. Dahil sa narinig na patayo si Kangwo sa kinauupuan, kasunod ang pagtatanong kung totoo ba ang lahat ng sinabi ni Sehon.
Nagngingit-ngit namang sagot ni Sehon na totoo ang lahat ng ito, kasunod ang matalim na tingin sa kawalan. Mabigat na naibagsak ni Kangwo ang nanginginig na palad sa lamesa sa mabilis na nagpakawala ng kapangyarihan, at isinigaw ang naipong galit para kay Satan. Tanong pa ni Kangwo kung tanging ang mga napiling Guardians lang ba ang maaaring maibilang sa organisasyon. Mahinahong sagot naman ni Gaia na ito ang kanilang patakaran. Ngunit pagsingit ni Kangwo na pulala ng pulala ang sitwasyon, kaya't wala ng panahon pang i-consider ang ganoong mga bagay. Nasa isip ng ating bida na kung hindi siya kikilos, paniguradong agad na malalaman ng mga ito na siya ang Demon of Prophecy. Matalim pa ang mga tingin niyang at seryusong ipinahayag, na nais din niyang maging isang guardian. Nagpasalamat naman si Kangwo sa isip dahil kay Sehon ay naging gamoong ang takbo ng usapan, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama sa pagpaplano kay Satan. Shoutout nga po pala kay Bossing Christian Mormaypana, 7135. Nakaunahan nating viewer na nagbigay ng 150 demonic energy stat. Maraming salamat po. Sandali namang pinatigil sa pagsasalita ni Gaia si Kangwo, saka tinanong kay Sehon kung nakita na ba nito ang mukha ni Satan. Kwento naman ni Sehon, na dahil madilim ang gabi nung panahon yun kaya't hindi niya gaanong nakita ang mukha nito, ngunit natatandaan niyang nakasuot ito ng demon cult mask. Saad pa ni Sehon, na sa palagay niya si Satan ay bahagi din ng demon cult. Kasunod na tanong naman ni Gaia kung nasukat ba ni Sehon kung gaano kalakas si Satan. Sagot naman ni Sehon na walang kahirap-hirap nitong mapatay si Alec nang wala man lang ibang napinsala. Ayon pa kay Sehon sinubukan niyang atakehin si Satan, ngunit walang tumama isa man sa mga atake niya. Nasabi naman ni Gaia na hindi siya makapaniwala na nagawang talunin ni Satan si Alec ng ganoon kadali. Patuloy na kwento pa ni Sehon na base sa isang witness, nakarinig sila ng sigaw ng isang babae mula sa rooftop. Nang marinig ito ni Gaia napapikit siya kasunod ang malalim na buntong hininga saka nagsimulang magkwento. Ayon kay Gaia isang taon na ang nakakaraan, nakatanggap ng isang misyon si Alec na labanan at harapin ang demon cult at ang kanilang cultists. Matapos ang mahabang labanan, napatay ni Alec ang isang babaeng demon cult bago pa man mapagtanto na ito, ay ang kanyang babaeng minamahal na brainwash ng mga demon cultists. Pagpapatuloy ni Gaia, na dahil sa nangyari ay sinisi ni Alec ang kanya sarili, kaya't ipinangako nito na hindi na muling papatay pa kahit na ang kanyang mga kalaban. Mula noon ito ang naging kahinaan at trauma ni Alec. May halong paalala pang saad ni Gaia na sa oras na maging guardian ang isang nilalang, kaakibat nito ang mga mapanganib na sitwasyon na kadalasan ay naglalagay sa kanila sa alanganin. Di makapaniwala pang nasabi ni Gaia na hindi niya inaasahang gagamitin ni Satan ang trauma ni Alec upang patayin ito. Nakapikit at puno ng hinanakit pa niyang saad na walang kapatawaran ang ginawang ito ni Satan. Matapos namang marinig ni Sehon ang kwento ni Gaia, galit na naikuyom niya ang kamay sa kasinabing, ang paggamit ni Satan at ng demon cult sa trauma ng isang tao, ay walang kapatawaran. Mahinang napahuntong hininga naman si Kangwo na halatang nakonsensya ng bahagya, saka nasabi sa isip na isang piraso ng bar-usa si Satan. Mabilis namang inutos ni Gaia kay Grace na dalhin sa loob ang isang bagay, habang walang emosyong napatingin naman sa babaeng sumunod ang ating bida. Hawak ni Grace ang isang selyadong kahon kasunod ang pagsabi ni Gaia, na may nais siyang ibigay sa mga kaharap. Nang buksan ni Grace ang hawak, agad tumambad ang dalawang maskara. Paliwanag ni Gaia na may pagkakataong kinakailangang kumilos ng tahimik ng mga Guardians, kaya't nagsusuot sila ng maskara habang sinasagawa ang kanilang misyon. Kasunod nito dinampot ni Gaia ang isang mask sa kasinabing, nakakahiyaman ngunit masasabi niya, na ang hawak na maskara ang kanilang simbolo. Iniabot niya kay Sehon ang hawak na maskara, kasunod nagtanong kung nais ba ni Sehong tulungan silang protektahan ang mundo at matalo ang Demon of Prophecy. Matapos ang sandaling pag-iisip, agad na kinuha ni Sehon ang iniabot na maskara, tanda ng pagsang-ayon niya sa layunin ng mga ito. Isinuot ni Sehon ang mask kasunod ang masayang pagbati ni Gaia, dahil ito ang simulan ng pakikiisa ni Sehon at maging isang ganap na guardian. Nang tuluyan na niyang masuot ang mask, agad naramdaman ni Sehon ang kakaibang lakas na taglay nito. Napansin naman ni Kangwo ang reaksyon ni Sehon kaya't agad na itanong, kung ano ang problema ni Sehon. Paliwanag naman ni Sehon na ito marahil ang sinasabi ni Alec na magiging mas malakas,
dahil sa kakaibang kapangyarihan ng suot na maskara. Tumawa namang Saad ni Gaia na ang ibinigay, ay hindi lamang basta maskara na may design. Kasunod naman nito, tinawag din niya ang pangalan ni Kang Wo at iniabot ang naiwang maskara. Saad pa ni Gaia na tama ang sinabi ni Kang Wo na hindi nila kailangang maging mapili pa, sa pagtanggap ng magiging kaspi ng Guardian. Paliwanag pa ni Gaia na ang dalisay na turing ni Kang Wo kay Sehun at maging ang galit niya sa ngalan nito, ang naging basihan kaya pumayag na tanggapin ang ating bida. Ayon pa kay Gaia, ang matinding pagnanais ni Kang Wo na maipalaganap ang hustisya, ay sapat na upang tawagin siyang isang Guardian. Nakangiting Saad naman ni Kang Wo na si Sehun ay ang importante niyang nakababatang kapatid, kaya't wala siyang balak na manahimik matapos marinig ang balak ni Satan sa mga Guardians. Nasabi naman ni Gaia na maswerte si Sehun sa pagkakaroon ng mabuting kapatid na gaya ni Kang Wo. Matapos ito, seryosong tanong ni Gaia, kung handa ba si Kang Wo na samahan silang protektahan ang mundo at talunin ang Demon of Prophecy. Walang pag-aalinlangang sagot naman ng ating bida na gagawin niya ito ng buong puso, saka isinuot ang hawak na maskara. Kasunod naman nito ang pag-pop up ng notification na kabilang na siya sa mga Guardian. Sabay namang na-activate ang Gaia's Blessing at nagkaroon ng pagtaas ng stats dahil sa di mapigil ang pagwawala ng kanyang demonic energy. Nakaupo pa rin si Kang Wo habang dinadama ang nag-umapa na kapangyarihan, matapos ding ma-activate ang kanyang attribute na Ruler of Demonic Energy, at ang pagtaas ng kanyang demonic capability. Ayon pa sa notification ng mga gantimpalang natanggap ay may mataas na epekto sa mga napiling Guardian, ngunit dahil hindi taglay ni Kang Wo ang Guardian class, nagkaroon ng pagbaba ang epekto ng mga gantimpalang natanggap. Matapos ito na itanong ni Kang Wo sa isip kung meron pa rin kaya itong epekto. Napangiti naman siya ng gaya ng inaasahan, ipagbigay alam ng notification ang isang puntos na dagdag sa kanyang stats. Namangha si Kang Wo sa mabilis na pag-angat ng kanyang demonic energy na dumadaloy sa kanyang katawan. Napapaisip siya na kung hindi dahil sa kanyang skill na Ruler of the Demonic Energy ay malamang na nabisto na siya na nagtataglay ng demonic energy at malalaman ng mga Guardians na siya ang Demon King. Masaya siya at napangiti dahil sa kasalukuyan niyang lakas ay madali lang niyang matatalo ang malakas na demon na tagapagbantay na si Doomguard. Napansin ni Gaia ang nag-umapa na lakas ng ating bida ay nasabi na lang niya kay Kang Wo na sa pinakita nitong enerhiya ay masasabi niya na malakas ang ating bida. Tinuwanan lang iyon ni Kang Wo at nagpasalamat sa papuri ni Gaia. Malungod na binati ni Gaia ang ating bida sa pagkakasali nito sa kanilang organization na Guardians. Mungkahi nito na tungkol naman sa magiging mission ng ating bida ay tatawagan na lang niya ito. Pahabol pa ni Gaia sa ating bida na gawin nito ang makakaya nito. Ang ating bida naman ay ngumiti lamang at sinabi na makakaasa si Gaia sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay kasalukuyan pa ring nakabukas ang portal sa rooftop. Maya-maya ay lumabas na sila Kang Wo na naghihikab at sinabi na maggagabi na rin at talagang napakabilis ng oras. Nagpasalamat si Sehun sa ating bida dahil sinamahan siya nito na magtungo sa mga Guardians. Sagot ni Kang Wo na wala lang iyon, dahil ang totoo ay siya dapat ang mangpasalamat dito, dahil kung di dahil kay Sehun ay hindi siya makaasali at matatanggap sa organization na Guardians. Tuluyan nang nagsarado ang bagay na hugis itlog na gamit para magbukas ng portal. Matapos noon ay sinabi ni Sehun kay Kang Wo na pakiramdam niya ay may bago na siyang hangarin sa buhay. Nagtaka si Kang Wo sa bagong hangarin ni Sehun kung ano iyon. Si Sehun ay tumangala at sinabi na nahulog siya sa isang babae. Habang namumula ay nasabi niya na parang mahal na niya ang isang tao. Ang tinutukoy niya ay si Gaia, at nang makilala niya ay humanga siya at nine-love sa babae kahit na may kapansanan ito. Dagdag pa ni Sehun na hindi mawala sa isip niya si Gaia. Mula nang makita niya ito ay nakakasigurado siya na nakatadhana siyang protektahan ang babaeng si Gaia. Mungkahi ni Sehun na dapat niyang mapatay si Satan. Matapos marinig ni Kang Wo ay bigla siyang nagulat dahil siya ang nagpanggap na Satan. Saad ni Sehun sa ating bida na kung napansin ba ni Kang Wo na hindi nakakalakad si Gaia at hindi rin ito nakakakita. Pinagpawisan si Kang Wo at naisip na siya ang may kagagawan noon, nung nagpunta siya sa Earth ay nag-malfunction ang Gaia system kaya naapektuhan din Gaia, dahil si Gaia mismo ang Gaia system. Dagdag pa ni Kang Wo na pagkakamali niya iyon, pero di ibig sabihin na siya ang pinagmulan ng lahat mula nang siya ay nasa Earth.
Salaysay ni Sehon na sinisisi niya si Satan dahil nagkaganon si Gaia dahil nagpunta si Satan sa Earth. Sinira nito ang Gaia system at pinatay ang Guardian. Sa isip-isip ni Kangwoo na nakulong siya sa Hell ng 10,000 taon kaya hindi niya gugustuhing masaktan ng sino man matapos makabalik sa Earth. Ayon kay Sehon na sobrang nagagalit siya at ngayon lang siya nakaramdam ng ganong klase ng emosyon dahil sa sinapit ni Gaia. Seryosong sabi ni Sehon na gusto niyang protektahan si Gaia at makita ang mga ngiti nito. Inabot ni Sehon ang kanyang mga kamay sa ating bida habang sinasabi na kung di dahil sa ating bida ay hindi niya makakamit lahat ng mayroon siya at hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makita ay Gaia. Inalok ni Sehon ang ating bida na patayin nila ang Demon of Prophecy at protektahan si Gaia at ang mundo. Natulala si Kangwoo dahil siya ang nagpanggap na Satan. Pero naisip niya na wala na siyang pakialam sa bagay na iyon. Sabay inabot ang kamay ni Sehon ay nagkamay sila. Sumangayon pa siya na patayin si Satan. Nakangiting mungkahi ng ating bida na protektahan nila ang mundo sa kamay ni Satan. Makalipas ang ilang oras ay nag-uwi na si Kangwoo sa kanyang tahanan at ipinagluto siya ni Sola ng paborito niyang kimchi stew. Tanong ni Sola sa ating bida na kung bumalik na ba sa pagsesenay si Sehon. Nagluto pa naman siya ng napakasarap na kimchi stew para mapakain man lang si Sehon bago sana umalis. Nakatulala lamang si Kangwoo habang malalim na nag-iisip na tama si Sehon sa mga sinabi nito. Sumandok siya ng kimchi stew habang naalala na ang Demon of Prophecy na si Satan. Bumalik sa kanyang alaala ang tungkol kay Satan noong makikilala niya ito sa ika-9 na palapag ng Impierno. Noong nasa Hell pa siya kausap niya ang napakadumi at napakasamang demon na si Satan. Tinanong niya ito kung anong plano ni Satan. Sa isang nakakatakot na lugar ng Hell ay nakatayo si Satan na habang sinasabi sa ating bida na kung nalilito ba si Kangwoo sa kanyang mga plano, kung ganon sa sasabihin niya rito. Sa alaala ni Kangwoo ay hindi tumigil sa pagsakop si Satan sa 9th Rings of Hell. Sobrang sakin sa kapangyarihan ng napakasamang demon na iyon. Lumingon ang napaka-pangit na si Satan sabay sinabi sa ating bida na ang susunod niyang sasakupan ay ang Earth. Gusto nitong sakupin ang buong mundo at tuluyang makontrol ang Earth. Sa kanyang malalim na pag-iisip ay hinawakan niya ang hawakan ng kawali at hindi niya napansin na gusto rin kumain ni Echidna. Bigla niya itong hinigop ng direkta. Sa isang higupan lang ay ubos agad ang kimchi stew. Desidido na si Kangwoo na protektahan ang kimchi stew, isti ang mundo sa kamay ni Satan. Kahit na ano pa ang mangyari, namumualan ang ating bida habang seryoso sa kanyang hangarin na protektahan ang mundo. Dahil pag nasa kopo iyon ng tunay na Satan ay hindi na siya makakakain ng kimchi stew. Sa isang banda wala nang nagawa ang batang si Echidna dahil inubos ni Kangwoo ang lahat ng kimchi stew at hindi man lang siya binigyan. Sinabi na lang ni Sola na magluluto na lang siya ng bago para tumahan lang ang bata. Sa ngayon mga idol ay naubos na natin ang chapter ng kwento ni Oh Kangwoo. Bali waiting na lang muna tayo ng chapter na i-release ng author para ma-recap ko agad. Habang nag-aantay tayo ng bagong chapter ay mag-upload muna ako ng ibang kwento pang palat pang samantala sa kwento ng ating bida na si Oh Kangwoo. Padamihin muna natin ang chapter para naman pag-recap ko ay di kayo mabitin.